Magandang araw po, Doc Willie to, Doc Liza. Sa araw na to, magbibigay ako ng tips tungkol sa rhabdomyolysis. Ito yung isang sakit, baka hindi nyo pa to alam, nakamamatay itong rhabdomyolysis. Pwede ito makuha sa hazing, mga muscle injury sa mga atleta. I-explain po natin ano itong rhabdomyolysis. Unang-una, ang ibig sabihin nito, pag nasira yung muscle natin, katulad ng sa hazing, pinapalo yung hita, pinapalo yung puwitan. Pag nasira yung muscle, maglalabas po yan ng muscle fibers, itong mga muscle natin. Pag naglabas siya ng muscle fibers, pupunta yan sa dugo natin, at pag pumunta sa dugo, lalabas dapat sa kidneys. Ang problema, kung maraming muscle na nasira, hindi kinakaya ng kidneys natin. Nagbabara ang ating kidneys. Dahil dito, nagkakaroon ng kidney failure, nagdadialysis, at merong namamatay dahil dito. Ito nga po ang dahilan bakit namamatay yung mga nahe-hazing. Kasi nga, pinapalo sila maigi, nasisira yung muscle, lahat barado. Hindi kaya ng kidneys yan. Pero ang rhabdomyolysis, hindi lang po yan problema ng hazing. Pwede na atleta ka or hindi ka sanay mag-exercise, tapos nag-jogging ka ng 10 kilometro, talaga nag-jogging ka. So, pwede rin masira ang muscle mo niyan. Pwede rin mag-rhabdomyolysis, delikado din yan. Yung mga nahulog na aksidente, di ba? Na-aksidente, so nabugbog, ang laki ng pasa. Kung laki ng pasa mo, ayan, mag-iingat din tayo. Yung nakuryente, pwede rin. Yung mataas ang lagnat, sobrang taas ng lagnat, nasisira din minsan yung muscle pag may sepsis. So, paano tayo iiwas sa rhabdomyolysis at kidney failure dahil sa hazing, ito pa mga iba, sa mga sobrang exercise? Ang tip ko po sa inyo, kailangan iinom tayo ng maraming tubig. Kung makainom tayo ng mga 1 baso, 2 basong tubig bago tayo mag-exercise, may tulong po yan. Pansinin po ninyo, pag nag-exercise kayo na matindi o nag-jogging, hindi ba yung ihi nyo nagiging mapula? Mapula na yung ihi, di ba? So, hindi po maganda yan. Ang sintomas ng rhabdomyolysis ay 3. 1, masakit ang muscle, ang laman. 2, nangihina, walang lakas. Number 3, nag-iiba ang kulay ng ihi. Nagiging pula, brown, yung iba parang nangingitim pa yung kulay ng ihi nila. Okay? So, yan po, iinom tayo ng 1 baso, 2 basong tubig bago mag-exercise para hindi ganun kadilaw yung ihi natin. Kung may masira mang muscle, malalabas ng kidneys natin, hindi tayo makikidney failure. Ako po, ito po ang suggestion ko rin sa mga nagpapamasahe. Kung konting masahe lang, okay. Pero yung mga hard massage na 2 oras minamasahe, minsan, baka may iba, hindi ganun kaganda yung pagkamassage nila. Baka may muscle injury, nagpapasa. Mapapansin nyo, nag-iiba din ang kulay ng ihi. Ingat po tayo, baka masira ang kidney. So, ako sa akin, inom ako ng 1 basong tubig bago magpamassage, bago mag-exercise, 2 basong tubig, para pagdating nung muscle injury, kung ano man yon, hindi masisira ang kidneys natin. So, yan po ang tip natin, ha. Siyempre, sa hazing, iwas din yan. Ang laboratory test, ito pang doktor tumataas yung CPK total sa ihi, nagkakaroon ng myoglobin, yan ang mga symptoms ng rhabdomyolysis. At bukod dito, Doc Liza, minsan palagay natin ang pinalo yung hita. O, pakita natin, wala natin pinalo yung hita, to pinalo ng pinalo, nagkapasa-pasa. Ang mangyayari, mamamagayan, mapupuno ng dugo yan, mamamaga. Pag namaga yung hita mo, mag-expand yan lolobo. Yung balat natin ay limited. So, ito yung balat mo, limited, namaga siya. Ang mangyayari, maiipit yung ugat, ang nerve sa loob. Pag naipit yung ugat dahil namagato masyado, yun, pwede ka magka-nerve injury, mawalan ng pakiramdam yung paa, yung kamay, delikado rin to. So, ang gagawin natin sa hazing, muscle injury, nagbago yung ihi ang kulay ng ihi natin sa sobrang exercise, dadali natin po agad sa ospital yung pasyente. Pag dinala nyo sa ospital, maaagapan. Anong gagawin? Gagawin ng doktor, lalagyan ng tubig. Sabi ko sa'yo, maraming tubig. Lalagyan kayo ng suero.
para malabas mo yung ihi, hindi masira yung kidneys. Ngayon, kung talagang masisira ang kidney sa ospital, may dialysis naman. Emergency dialysis, pagkaraan na ilang araw, kadalasan bumabalik yung kidney sa normal. Kung yung sinasabi kong namaga yung laman, tawag diyan compartment syndrome, yung naipit, hinihiwa rin yan. Inooperahan din ng doktor para ma-release yung mga dugo, yung mga nabubulok na dugo, para matanggal yan. Okay, so like yung nabalita sa hazing, kung napadala lang yan na maaga sa ospital, I'm sure mabubuhay yung pasyente. Kayang-kaya sana gamutin, ha? So sana natuto tayo dito sa bagong sakit na tinuturo natin, rhabdomyolysis. Iwas sa sobrang exercise. Naalala ko nga kinakwento dati ni Manny Pacquiao, boksingero, na after a fight, ang kulay daw ng ihi ni Manny, sabi niya, parang kulay itim ang iniihi niya. May rhabdomyolysis yung kakabugbog dito, bugbog. So, kailangan talaga inom ng maraming tubig para maprotektahan natin ang ating kidneys. Okay? So, ingat sa sobrang exercise, sobrang massage, iwas sa sobrang palo, lalo na dito sa laman, iwas sa hazing, para ma-save tayo sa rhabdomyolysis. Sana po natuto kayo sa araw na to. God bless po.